Mga unang balita sa umagang ito. Special Investigation Task Group. Binuo na ng PNP para siyasatin ang pang-hold up sa money changer sa loob ng Robinsons Galleria na ikinasawi ng isang gwardya at ikinasugat ng 6 na iba pa. Narambola ng pickup truck, SUV at close van sa EDSA Mandaluyong, huli sa CCTV. Sitwasyon sa mga bus terminal paliparan ngayong huling Biyernes bago magsimana Santa, sisilipin live. Chris Maynila, patay matapos umanong aksidenteng babaril ang sarili. Kapuso actress Michelle Madrigal, nag-topless sa April issue ng FHM. At American Idol finalist si Jessica Sanchez, muling nagpasikat sa performance night. Gusto raw matutunan ng kulturang Pilipino kung magkakaroon ng pagkakataong makauwi rito. Huwag mahuli, tutok na sa unang balita. Bumuna ang PNP ng Special Investigation Task Group na sisiyasat sa pang-hold up sa money changer sa loob ng Robinsons Galleria na ikinasawi ng isang gwardya at ikinasugat ng 6 na iba pa. Aminado ang mga otoridad na mas mapangahas at mas agresibo na ngayon ang estilo ng mga suspect. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Sa kuha ng CCTV ng Robinsons Galleria, kitang-kitang natatarantang paglabas sa mall ng mga taong ito. May komosyon na pala sa loob dahil sa pakikipagbarilan ng ilang hold-upper. Sa mga security escort ang mga mobile teller na nagde-deliver ng pera sa isang money changer. Maya-maya lumabas ang isang nakakulay green, isang nakakulay yellow at nakakulay orange na ayon sa pulisya ay 3 raw sa 4 na hold-upper. Ang isa makikitang hawak-hawak pa ang bag na hinihinalang may lamang pera. At habang tumatakas, may naghagis pa ng granada. Napanood na ni PNP Chief Nicanor Bartolome ang CCTV bago personal na nag-inspeksyon sa mall. Pero hindi pa raw sapat sa ngayon ang kanilang nakita para matukoy ang mga suspect. Sa tingin ko hindi naman sila ganun ka-professional. Although mabilis yung pagkakagawa lang nila. Kaya nga kami ay nagpupursige ngayon really to be able to put up yung mga pieces of evidence and so that we can pinpoint yung particular group na gumawa nito. Sa ngayon, hindi pa rin masagot kung paano nakapagpasok ng mga baril at granada ang mga hold-upper sa mall. We need to conduct investigation muna. Alamin muna natin kung paano nga nangyari yun. As a policy, the mall does not allow any firearms. Ayon sa PNP, posibleng nagkaroon daw ng ilang operational at procedural lapses sa mga responding police. Pero mas pagtutuunan daw muna nila ang pagresolba ng kaso at pag-aresto sa mga suspect. Bumuna ang PNP ng Special Investigation Task Group na pamumunuan ni QCPD Chief Mario de la Vega. Ang pamunuan naman ng mall, may mga pinag-aaralan na raw na hakbang para hindi makompromiso ang seguridad ng kanilang mga mamimili. We're giving it much thought right now. Of course, it's very important that we provide a secure and safe haven for our customers. Nitong mga nakalipas sa taon, kapansin-pansin ang pagiging mas mapangahas at agresibo ng mga nang-hold up sa malalaking establishmento. Nitong Pebrero, patay isang gwardya sa tangkang pang-hold up sa isang armored van sa isang mall sa Alabang, Muntinlupa. Oktubre naman ng isang taon ng 3 mapatay nang hold upin ng mga taga-bangko na magdadala rin ng pera sa isang money changer shop sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Isang shop ng mamahaling relo naman sa isang mall sa Makati ang nilooban tanghaling tapat noong taong 2009. Ang mga suspect na uniforming pang-bomb squad. Isang buwan bago nito, nagkabarilan sa loob ng isang supermarket sa Muñoz, Quezon City nang tangkaing pagnakawan ng 5 suspect ang isang bangko. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Mahigpit ngayong binabantayan ng isa pang gwardya na nasa kritikal na kondisyon matapos mabaril sa hold-upan. Ikinuwento naman ng isa sa mga nasugatang sibilyan ng kanyang nasaksihan nang mangyari ang krimen. Narito ang report ni JP Soriano. Sa gitna ng panik na marami dahil sa barilan sa loob ng Robinsons Galleria, sa labas agad kumilos ang rescue unit ng MMDA. Sila ang nakakita kay Rodrigo Villa, isa sa mga security escort na nakabarilan ng mga hold-upper. Nagtamo siya ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Sa kasamaang palad, idiniklara na siyang dead on arrival sa Medical City. Naipaalam na raw sa mga kaanak ni Villa ang sinapit ng biktima. Agad na namin ni-resuscitate yung isa kasi medyo negative pulse na siya. Yung isa okay pa naman. Tapos
Pagdating ng ambulance, tinransport na namin. One of them, si Rodrigo Villa, was then on arrival na when he was brought here. Although according to our emergency team, they tried to revive pa po yung patient kaso talagang hindi na po nakayanan dahil sa dami ng gunshot wounds doon sa body niya, at apparently meron din daw siya mga gunshot wounds sa abdomen at sa groin and thigh area din. Critical naman ang lagay ng isa pang security escort na si Roderick Relucio na nagtamo ng tama ng bala sa dibdib, hita at likod. Alas 3 ng hapon ang operahan si Relucio at bago mag-alas 7 ng gabi, natapos na ang operasyon at inilipat na siya sa recovery room. Bukod sa 2 gwardiya, 3 sibilyan naman ang dinala sa Medical City. Nagtamo sila ng mga tama ng shrapnel na galing sa sumabog na granada. Isa sa kanila, kinailangang i-admit para obserbahan. Sugatan din mula sa shrapnel sa leeg at ibang bahagi ng katawan si Lea Del Mundo, pero hindi na raw siya kailangang i-admit. Habang ginagamot siya sa MMDA base, di kalayuan sa crime scene, ikinuwento ni Lea ang kanyang nasaksihan. Tatawid po ako sa greenhouse para umuwi po ako eh. Pagdating po dyan sa may lampas ng malapit na sa chow po, may biglang pumutok na sumabog yata o ano. Tapos yung kasama ko nabaril po eh. Yung mama na nakasabay ko nabaril po siya. Tapos may sumabog po doon sa loob na, hindi ko alam kung anong sumabog po yung pagkasabog. May tumalsik po dito sa aking lalamunan at saka dito. Hanggang sa nagtatakbo po ako, may mama tumulong kasi humiga na po ko dahil akala ko tumatakbo na yung bumabaril. Sa sobrang takot ko na rin. Bukod sa mga naospital, ayon sa pulisya, isang teller din daw ang sugatan na kinilalang nilang si Vincent Mangatura. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. At kaugnay na investigasyon sa pang-hold up sa money changer sa loob ng Robinsons Galleria, makausap natin live dito sa studio si PNP Chief Police Director General Nicanor Bartolome. Good morning po, Director General Bartolome. Good morning, Rhea. Magandang umaga po. Good morning, June. Alright, may lead po ba kayo sa mga suspects sa nangyaring robbery hold-up sa Ortigas kahapon? Ano hong grupo ito? Sa ngayon, Rhea, ay patuloy pa rin inaalam ito ng Special Investigation Task Group natin. Yung CCTV kasi na nakita namin kahapon ay medyo hindi makapag-identify directly noong mga personalidad na ito. But inaalam natin yung kanilang signature, no? Yung kanilang modus kung paano nila ginagawa ito. At kino-compare namin ito doon sa iba pang mga nakunan na ng CCTV ng mga nakaraang insidente. Aha. Pero base ho sa napanood nyo sa CCTV, kumpirmado ho ba na yung tatlong nakasuot nga ng green, yellow, and red, ito ho ba yung mga suspect talaga? Initially, sila yung pinapalagay ng ating mga investigador kasi pagtakbo nila palabas ay meron silang bit-bit na baril, meron silang bit-bit na bag na malamang yun yung dala-dala ng teller at noong kanyang mga security escorts. Pero pagdudugtong-dugtungin lahat ng mga investigador natin, yung mga pieces of evidence, upang sa ganon matuntun talaga yung mga salarin. Napanood din po natin yung CCTV sa loob naman ng mall. Na-monitor na ho ba yung pagpasok din ng mga suspect? Lumalabas ho na 4 sila. And paano ho daw nga nakapasok kung high-powered firearm